Grabe, ito, maiinggit kayo. Pero ako, hindi ako naiinggit dito. Kasi kinakahiya ko itong ganitong galaw. Abay, ito palang si Inday Sara, Vice President, mayroong 20 million pesos ng nagastos sa kanyang mga travel. Wow, sarap buhay. Ano bang ginagawa nito sa kanyang travel? May pakinabang ba ang mga Pilipino? May binipisyo ba ang mga Pilipino sa travel ni Sara Duterte? Kasi inamin po nung kanyang grupo, dahil nagpiprepare sila dyan sa pagharap sa budget, 20 milyon ang nagastos ni Sara Duterte sa kanyang mga biyahe kung saan-saan yan. Pagkatapos, isa pa, 7.4 million pesos ang gastos ng mamamayan sa security. So, pag pinagsama mo yung travel ni Sara ngayong taong ito, ngayong itong nakaraang mga araw at buwan, 7.4 million sa bayad sa security at 20 sa kanyang pagbibiyahe. Ano ba yung biyaheng niya? Nadagdagan ba ang ekonomiya ng bansa? Kakaubo tuloy itong travel na ito. O paninira lang sa ating bayan. Excuse me po. Kasi wala naman ako nadinig dun sa kanyang mga speeches sa abroad na pinuri ang Pilipinas o pinagmalaki ang Pilipinas. Wala, kahit isa. Ang madalas nakikita ko at naririnig natin mga Pilipino, binabanatan, sinisira ang ating gobyerno sa international community sa kanyang mga biyahe. Pagkatapos, pera pala natin ang ginagastos. Although ang paliwanag ng kanyang mga tauhan na umarap sa press conference, hindi naman daw lahat ng biyahe galing sa pera ng gobyerno. Ang inaamin lang itong 20 million, ito yung ginastos. Pero marami raw, may mga biyahe na sariling gastos. Kahit na sino ang gumastos dyan, involved pa rin ang pera ng Pilipino. Dahil si Sara, pag lumabas ng bansa, Vice President ang daladala niya na posisyon. Pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Kasi Vice President yan. Ngayon, kung ang paglabas sa bansa, kahit na personal, pero paninira lang sa Pilipinas, nakatulong ba sa atin yun? O gumastos tayo, dahil pera ng bayan, tax money yan, pagdating doon sa abroad, paninira pa rin ang ginawa. Nakatulong ba yan? Tapos yung palang kanyang mga security, kanyang kalaking bayad natin, 7.4 million. Tayo nagbibigay ng security, tayo gumagastos sa kanyang mga travel, pero anong kapalit? Wala akong nakitang kapalit. Kayo, may nakita ba kayo? Yan ang totoo. Hindi natin pwedeng ibaliwala ito kasi inamin, nag-press conference sila, yung kanyang mga tao. Baka sabihin ng mga saradong isip dyan na DDS, paninira naman yan, Mike. Fake news yan. Kayo ang fake news, kayo ang naninira kasi hindi nyo alam ang totoo. Ako, laging totoo ang sinasabi ko. Laging totoo ang aking binabalita. Yan ang aking identity. Kaya kahit nga isakripisyo ko ang aking trabaho, at kinikita ko, ginagawa ko para sa katotohanan. Di ba? Kaya nga umalis ako doon sa PTV. Channel 4, Office of the President, BCO, kasi mayroong kalokohan doon, sinabi ko yung katotohanan. Isinakripisyo ko yung aking kinikita at ang aking posisyon. Sanay ako sa ganyan. Ito, sinasabi ko ngayon, base doon sa press conference ng mga tao ni Sara Duterte, Office of the Vice President. Nakita niyo yung press conference? Inamin na naman. Doon sa kanila nang galing ang figures na yan. Hindi ang galing sa kung ano. Kaya yung nagsasabi ng paninira ito, saradong isip nyo. Baka biu-biu talaga kayo. Hindi yan paninira. Yan ay totoo. So, isa pang totoo. Lagi naman tayong totoo. Si Pulong Duterte, kapatid ni Sara, anak ng dating Pangulo, nagrereklamo. Bakit daw nababanggit ang kanyang distrito doon sa investigasyon sa Congress? Bakit ka nagreklamo? Pera ng bayan. Yung perang nakalaan dyan. Dahil inamin ng Undersecretary Cabral ba yun? Yung Undersecretary na babaeng napakadaldal dyan sa hearing, yung pala naman, ang daming insertion ginagawa. Yung Senior Undersecretary sa DPWH ang umamin na sila'y naglagay ng 51 billion pesos sa unang distrito ng Davao under Pulong Duterte noong ang Pangulo ay kanyang ama. Nung Duterte administration.
Kung magdi-deny ka Pulong Duterte, inaamin ng Yosek ng DPWH na sila ang naglagay ng pera niyan. Ang tanong, nasa ngayon yung pera niyan? Nagamit ba? Alam mo yung 51 billion, napakalaking pera, no? Sobra-sobra yun sa isang distrito. Pera ng mamamayan yan. Unfinished business yung isong yan, puro kayo denial. Diba? Mula nung pumutok yung balitang, lagi dinideny ng mga Duterte, walang ganyan. Pero ang labo naman ng explanation. Ngayon, na hinukay, binanggit na ni Congressman Chua, Committee on Blue Ribbon Committee Chairman sa Kongreso. Kasama dun sa Committee on Public Accounts, sa Committee on Public Works. Yung TRIBCOM na nag-iimbestiga. Ay bakit nagagalit si Pulong Duterte? Eh talaga naman dapat imbestigahan niya. Ipaliwanag mo kung saan napunta ang 51 billion pesos nung panahon ninyo. Duterte administration. Dahil nga inamin ng taga-DPWH na meron talaga na ibinigay sila o ganyang perang isiningit o pinagkaloob sa inyong distrito. Pakipaliwanag lang, huwag kayong magalit. Huwag niyong pagtakpan yung pera ng bayan. Ang mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, kasama ang mga Pilipino sa abroad ang may-ari ng pera. Kaya nga itong korupsyon ito, hindi lang ngayon sa Marcos administration. Ito ay sa Duterte administration ay nangyari. Nung Aquino administration, baka hindi masyado kasi sabi ni Secretary Singson, nung siya ang Public Works Secretary, nung panahon ni Aquino, walang ganyan. Walang ghost project. Walang insertion ng panahon nyo dahil hindi nila pinayagan. So pagpasok ng Duterte at ngayong Marcos administration nangyari at ngayon na-expose na under Marcos government. Yan ho ang nangyayari ngayon. So nagdi-deny si ang batang Duterte pero idinidiin naman ng DPWH. Saan tayo maniniwala? Kay Duterte o dun sa taga-DPWH na umaamin? Huwag kayong magalit sa Kongreso dahil trabaho nila mag-imbestiga. Ikaw, Congressman Pulong Duterte. Congressman ka, alam mo yun, in aid of legislation ang ginagawa ng mga kasama mo. Bakit nagagalit ka at sinasabi pa niya, no? Dinadivert daw yung issue. Para bang bakit daw sinasabi ng mga Duterte, Marcos administration nagkaroon ng korupsyon? Hindi. Nagkakamali kayo mula pa noon dahil inamin na ng Public Works. Inamin na ni Diskaya mula 2016. Nang umupo ang mga Duterte, doon sila nagsimulang magpayaman at yumaman talaga. Billions. Pera. Ang nakuha sa gobyerno. Pera ng mamamayang Pilipino. Kaya yung 51 billion mo, Congressman Pulong Duterte, ipaliwanag mo. Huwag kang magalit. Ipaliwanag mo kung saan mo dinala yan. Saan ginamit yan. Kasi inuulit ko, DPWH Undersecretary for Planning na merong authority maglagay ng pondo ang nagsasabing meron. Eh bakit mo sinisisi ang kapwa mo, Congressman? Dapat tumulong ka sa investigasyon. Kung gusto mo talagang malinis. Pero under investigation ka, nagagalit pa kayo. Ano ba naman yan? O yan ho, ang totoo. O mga DDS na mga saradong isip, magagalit kayo. Wala akong pakalam. Iyan ang totoo. Hindi natin pagtatakpan ang Marcos administration at Duterte administration. Kung meron silang kasalanan sa graft and corruption ng kailang mga tao, dapat silang managot. Magpasalamat kayo kay Bongbong Marcos, kay President Marcos dahil inamin niya merong korupsyong nangyari at nangyayari. Kaya pinaiimbestigahan niya. Yan ang tamang galaw. Huwag niyong pagtakpan dahil pera yan ng mamamayan, hindi niyo pera yan.